At sa umaga ng Disyembre 29, parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa Pacific. Hindi ito simpleng military drill lang. Sa paligid ng Taiwan may libu-libong sundalo, daan-daang aircraft, barko, submarines at drones na nakaposisyon na parang totoong gera. Isang simulation pero sobrang realistic, sobrang laki at sobrang intense. Ayon sa open source intelligence at OSINT reports, ito ang isa sa pinakamalawak na war scenario na inilatag ng China sa rehiyon. Isipin mo, tens of thousands na sundalo sa lupa, hundreds na fighter jets at bombers sa himpapawid, dozens na destroyers at frigates sa dagat at mga long-range missiles na abot ang range na parang may target na talaga. At hindi lang yan, may killer drones at FPV units pa na umiikot, nagmamasid at kunwari umaatake sa simulation. Nung mismong araw na yun, mahigit 100,000 travelers at passengers ang naipit sa gitna ng exercise. Hindi sila pinaputukan, oo, pero ramdam na ramdam nila ang pressure. Kasi biglang nagsara ang airspace, tumigil ang flights at nag-lockdown ng ports, kaya parang totoong siege ang dating. Dahil dito higit 100,000 pasahero ang natrap sa Taiwan's airports at seaports. Puno ang terminals, cancelled ang biyahe at litong-lito ang mga tao. Ang iba akala'y bigla nang sasabog ang world situation. At syempre nag-react agad ang ibang malalaking bansa. Ang Japan historically hindi basta-basta uurong pag may threat sa paligid nila. Naka-combat ready mode agad ang kanilang defense forces. Ang US Navy minomonitor ang buong senaryo sa alert level na hindi na normal. Kumbaga, naka-radar, naka-satellite feed at naka-fleet ready posture ang US, Japan para bantayan ang susunod na galaw ng Beijing. May mga statements din na umingay online. Sa side ng China, ayon kay Victor Gao, Vice President ng Center for China and Globalization, sinabi niya na ang support ng Beijing sa simulation ay parang necessary preparation sa regional tensions. At sa panig naman ng Moscow, ayon sa mga Russian defense commentators, may mga pahayag na nagpapakita ng backing support sa stance ng China sa rehiyon. Pero walang official declaration ng direct involvement sa simulation. Pero ang pinakamaingay na linya, yung mga quotes na parang warning na talaga. Ayon kay Chinese geopolitical analyst, may line na umikot online na parang sagot sa tensions. Ayon kay Beijing official sentiment, sabi raw nila, if you want war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. Hindi ito direct transcript, pero pinapakita nito yung tono ng warning. Matigas, mabigat, at may diin na hindi bluff. At syempre, hindi pwedeng hindi mabanggit ang Russia-US dynamic sa background ng narrative. Habang may sabay na simulation at proxy-style tension sa Taiwan Strait, may parallel stare-down din ng US and Russia sa global influence at military signaling. Hindi man sila literal na nagpapaputok, pero ang mga strategic messages, drills, weapons testing at military alliances ay parang chessboard na nakaset na ang pieces. Sa war simulation na ganito kalaki, hindi lang battlefield assets ang usapan, pati psychology, strategy, logistics and alliances. Lahat yan kasama sa equation. At ang pinaka-point, Taiwan todo bantay. Japan nakahanda na. US tutok na tutok sa sitwasyon. China game na rin. Russia sumusuporta sa usapan sa global commentary space. Hindi pa ito direct war, pero hindi na rin ito ordinary exercise lang. Parang warning flare, hindi sumasabog pero sobrang liwanag, sobrang init at sinasabi sa lahat, handa na kami, bantayan nyo ang next move. Pero bago natin ipagpatuloy, ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon balik na tayo sa video. Ayon sa reports, mahigit 100,000 pasahero ang na-stranded papunta o pabalik ng Taiwan dahil sa blockade. Marami sa kanila nasa airports, seaports at mga transfer hubs umaasang makakatuloy pero hindi makaalis. Sunod na layer naman ang naval blockade. Dito mga Chinese destroyers at frigates pumwesto sa Hilaga, Timog at silangang parte ng Taiwan. Kumbaga halos binakuran na nila ang isla gamit barko. Malaking tama ito sa energy supply ng Taiwan, lalo na sa mga LNG tankers na nagdadala ng liquefied natural gas. Ito ang isa sa pinaka-importante nilang inaangkat para may kuryente at may gas ang bansa. Ginawa ring parang training area ang international waters, kaya bawat commercial ship na dadaan sa Taiwan Strait nakakakita ng signal na hindi na ligtas dito. Pinakadelikado sa lahat ang gray zone warfare. Hindi lang military ships ang gumagalaw,
pati Coast Guard vessels sumasama sa pag-ikot. Ang style, ginugulo nila ang territorial waters ng Taiwan, sinisiksik ang mga bangka ng mangingisda, pati patrol boats nila, pinapaatras o pinapaikot. Ang goal ng strategy na ito ay pahinain ang depensa ng Taiwan sa pamamagitan ng pagod at pressure. Laging nakaalerto ang militar nila, araw-araw, oras-oras. Kapag laging puyat at laging handa, mas madali raw magkamali. Yan ang iniintay ng Beijing. May timing din ang kilos na ito. Sabi ng Russian defense commentators, ramdam daw ng China ang suporta ng Moscow sa likod ng galaw nila. Hindi man official na sumama sa drill, pero malakas ang backing sa commentary space. May isa ring narrative na binabantayan ng marami. Kapag nag-init ang Pacific, masahaba ang listahan ng crisis na haharapin ng mga bansa sa paligid. Noong November 9, ayon kay Japanese security officials, may pahayag na umiikot na ang China raw ay nagpapakita ng lakas para takutin ang mga commercial route at military watchers sa rehiyon. At noong December 9, gumalaw ang aircraft carrier group ng China, yung Liaoning Carrier Fleet. May kasama itong destroyers at frigates at dumiretso sa bandang Japan Southwestern Islands, parang matigas na mensahe ng show of force. Sa araw ring yun, mahigit 100 warships ang nagkalat sa region. At habang gumagalaw sa dagat, may mas mabigat pang imahe sa langit. May aircraft movement na mas matindi ang silhouette, mas nakakatakot ang dating, at mas malakas ang signal na pinapadala. Hindi pa putukan pero yung forma, parang totoong sagupaan na. Ito ang eksena na kinatatakutan ng marami sa Asia-Pacific Watchers. Yung gera na hindi pa sumasabog pero ramdam na. Nagsabay na patrol ang China at Russia sa may Sea of Japan at East China Sea gamit ang mga bombers nila. Ang eroplano ng Russia na Tu-95MS, nuclear capable, at ang H-6 bombers ng China umikot sa area ng 8 oras. Bago ito kampante ang Beijing sa inaasahang reaksyon ng Japan. Sa isip ng China kapag tinakot nila sa salita at forma, Japan aatras agad. Ang akala nila, magpapadala lang ang Tokyo ng diplomatic note o magpapalipad ng unarmed na aircraft para mag-monitor lang. Ganito kasi palagi ang ginagawa ng Japan noon at yun ang nakasanayan ng China. Pero nung araw na yun, may nangyaring hindi nila inasahan. Naglabas ng utos ang Japan Air Self-Defense Force o JSDF na binago ang lahat ng kalkulasyon ng Beijing. Biglang nag-scramble ang Japan ng 16 na F-2 fighter jets sabay-sabay. Hindi ito basta pangharang sa ere. Hindi rin simpleng pag-intercept lang. Ang forma ng lipad nila, attack formation, yung tipo na panglaban, hindi pang bantay lang. At ang mas mabigat pa, bawat F-2 may dalang 64 na Type 93 SM-2 anti-ship missiles sa ilalim ng wings. Ang missiles na ito kayang bumulusok sa barko sa bilis na supersonic, may sariling guidance system, at isang tama lang, kaya nitong patumbahin ng isang destroyer. Dito nagising ang China na mali pala ang basa nila sa Japan. Akala ng Beijing iniiwasan ng Japan ang tensyon dahil sa pacifist constitution nito mula pa World War II. Pero nung araw na yon pinakita ng Tokyo na handa rin pala silang pumorma pag kailangan. Unang beses na sinagot ng Japan ang China sa paraan na hindi salita, kundi postura at armas mismo. Ang resulta, nagulat ang Beijing. Nagiba ang mood ng leadership nila. Parang sinampal ang pride nila sa region. Ayon sa military analyst, ito rin ang unang beses na hindi pinalampas ng Japan ang salami slicing tactic ng China. Yung style na unti-unting pag-test sa hangganan gamit maliliit na paglabag. At dahil dito nabaliktad ang narrative sa region. Yung malawak na military presence ng China ngayon sa paligid ng Taiwan, hindi pala basta drill lang. May halong pagtakip sa hiya sa naging response ng Japan. Si Xi Jinping, ayon sa geopolitical insiders, pilit binabawi ang pride sa pamamagitan ng pag-flex sa Taiwan. Pinapakita nila ang lakas sa ibang direksyon para matabunan ang usapan sa Japan. Kasi kapag tiningnan mo ang ugat ng China-Japan tension, hindi lang ito simpleng rivalry. May mabigat na kasaysayan sa likod. Hanggang ngayon, dala-dala pa ng Beijing ang memory ng Japanese Empire na minsang sumakop sa China. At ang kabaliktaran, ngayon China mismo ang gumagawa ng kilos na parang style ng lumang empire. Pero sila na ang may hawak ng barko, eroplano at missiles, pinaka-point. Hindi natatakot ang Japan sa show of force. At hindi rin basta-basta umatras ang US sa monitoring. Ang siege posture ng China sa Pacific may halong pride recovery at strategic signaling. Hindi simpleng training move lang. Sa memory ng Chinese Communist Party, hindi lang kapitbahay ang Japan sa kanila.
Para sa Beijing, Japan ay simbolo ng occupying power na minsang sumakop ng agaw ng lupa at nagpabagsak sa pride ng China noon. Kaya nung nagsimulang magpalakas ng militaryang Japan at sinabi nitong handa silang tumulong sa depensa ng Taiwan, nag-trigger ito ng matinding galit sa Beijing. Para sa China, parang bumabalik raw ang panahon ng lumang empire at doon sila nabubulag sa emosyon imbes na lohika. Pero ang hindi nila inasahan, hindi na pala yung dating Japan ang kaharap nila. Hindi na ito yung Japan na mahiyain sa military, tahimik lang at business lang ang inaatupag. Yung Japan ngayon alam nila na kapag bumagsak ang Taiwan, sila ang kasunod. Kapag nangyari yun, may hirapan silang depensahan ang Okinawa at iba pang Southern Islands. Kaya hindi na diplomatic note lang ang sagot ng Tokyo. Direkta na nilang sinisink ang war plans nila kasama ang US. May mga joint command centers na rin na binubuo ang Washington at Tokyo, may pag-ipon ng bala, at may mga simulation ng military moves na pangtapat sa posibleng Taiwan conflict. At ang twist, habang nagmamatigas ang China sa postura, lalo nilang pinapabilis ang pagbuo ng Asian Alliance na kahawig ng NATO, yung bagay na ayaw nila mangyari. Tapos sa Europe, may pahayag din na umalingaw-ngaw. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, nagbabala siya na ang mundo raw ay nasa pinakadelikadong sitwasyon mula pa World War II. Ang tinutukoy niya, sabay na tension sa Europe at Asia o tinatawag na two-front war scenario. At kapag naglabas ng malaking galaw ang China sa Pacific, alam ng West na lilipat ang atensyon at resources papunta sa Asia. At doon naman papasok ang Russia. Kapag nawala ang focus sa Europe, posibleng lalo pang umangas ang Kremlin. Ito raw ang pagkakataon na inaabangan ng Moscow. Ayon sa pahayag ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, sinabi niyang sinusuportahan nila ang claim ng China sa Taiwan para raw protektahan ang territorial integrity nito. Pero ang totoo, may halo itong pagtatanggol sa sariling invasion ng Russia sa Ukraine. At dito nagiging malinaw sa marami. Hindi na salita-salita lang ang partnership ng Russia at China. Isa na itong magkasamang blok na ang goal ay baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. China nakikinabang sa gulo sa Europe at Russia naman kumakapit sa lakas ng China sa Pacific narrative. Parang nagtutulungan silang sirain ang Western Alliance. At dahil sa mga banta, posturing at quotes na umikot, umabot na sa freak-out level ang usapan sa diplomacy space. Pinaka hindi tiyak na spark si Donald Trump. Para sa China, malaking factor raw ang uncertainty sa US policies lalo na kung may pagbabago sa leadership o approach ng Washington. At ayon ulit kay Victor Gao, hindi na raw dapat minamaliit ang posibilidad ng mas matinding escalation kapag nagpatuloy ang tensyon. Hindi na ito regional na bangayan lang sa dagat o hangin. Ito ay malaking signal, malaking laro at malaking warning na nagbabago na ang power structure ng mundo. At lahat ng bansa sa paligid ramdam na. Hindi na ito simpleng drill o salita. May mas malalim na mensahe sa likod ng bawat galaw. Ayon kay Victor Gao, binitawan niya ang isa sa pinakamabigat na banta ng China sa US. Sinabi niya, if you want to destroy China, you will be destroyed. If you want war, you will get war. Dito na natapos ang diplomatic courtesy. Wala nang pa-polite-polite. Ayon pa rin kay Gao sa mga ulat, sinabi niyang may hydrogen bomb ang China. At kaya raw nilang umabot kahit saan sa mundo sa loob ng 20 minuto na parang isang nuclear warning sa Washington. Ang ganitong salita may bigat na hindi biro. Kapag pinagsama mo ito sa no second strike doctrine na sinasabi ng ilang analyst, pinapakita nito na kapag nagkamali ng basa o galaw, sobrang laki ng magiging kapalit. Pwedeng mauwi sa total na sakuna. Pero ito ang irony. Ayon sa Global Strategy Watchers, habang masyadong nagpapakita ng lakas ang Beijing, sila rin ang pwedeng matalo sa huli. Kasi sa conventional arena, hindi nila nakukuha ang gusto nila sa pananakot lang. At sa sobrang banta nila sa Japan at US, lalo lang nagkakaisa ang mga kapitbayan nila laban sa kanila. Yung economic pressure ng China, yung pagban sa tourism, pag-threat sa rare earth elements, at pagharang sa imports, hindi na gumagana gaya ng dati. Sa halip, ayon sa analysts, lalo nitong pinapabilis ang pagkat ng Japan sa supply chain nila mula sa China. Japan ngayon mas pinag-iingat ang economy at gumagawa na ng paraan na hindi na sila nakaasa sa Beijing. At dahil dito yung China Dream ni Xi Jinping, sa sobrang flex at pananakot, naging bangungot na imbes na panakot at yung galaw ng Russia sa tabi nila para takutin ng West. Ang ending, lalo lang naghahanda ang NATO at US sa global defense line.
Kumbaga, imbes matakot, mas tumibay ang alliance sa kabilang side. At yung tunog ng jet sa December 29 na umalingaw-ngaw sa himpapawid ng Taiwan, hindi pala yun basta tunog-tunog lang. Yun ang senyales na nagbabago na ang panahon. Senyal na hindi na ito simpleng tensyon, kundi bagong yugto na mas delikado, mas malaki at mas seryoso. Beijing nagsasabing malakas sila, kaya tama sila. Pero sa kabilang side, malinaw ang sagot ng alliance. Handa kami, nandito kami, hindi kami uurong. Hindi na usapan ng eroplano at barko lang. Ito na ang laro ng aircraft carriers, missiles, drones at strategy. At ngayon hindi na malayong posibilidad ng conflict. Nandito na sa pinto. At anumang oras, pwedeng bumukas ang pinto na yan. Kapag tuluyang pumutok ang conflict sa Taiwan Strait, hindi lang Taiwan at China ang apektado. Lahat ng nasa paligid, pati malalayong bansa, pwedeng madamay. Hindi ito yung gera na isang lugar lang ang sakop. Kapag nagsimula, parang sunod-sunod na alon na mahirap pigilan. Number 10. Global Trade Disruption. Taiwan ay isa sa pinakamalaking producer ng semiconductors sa buong mundo. Halos more than half ng advanced chips dito nanggagaling. Kapag nagkaroon ng full-scale war, pwedeng tumigil o bumagal ang production at export. Ang chips ginagamit sa phones, computers, sasakyan, hospital machines at military tech. Kapag na-choke ang supply, maraming factories sa ibang bansa ang pwedeng huminto. Ang epekto nito hindi mo agad makikita sa putukan, pero mararamdaman mo sa biglang taas ng presyo ng electronics at delay sa mga bagong gadgets. Number 9, energy crisis sa Asia Pacific. Kapag naging active war zone ng Taiwan Strait, maraming energy shipments ang ililihis ng ruta. LNG, oil at fuel imports ng mga bansa sa East Asia dumadaan sa area na yan. Kapag sobrang taas ng risk, kusa nang iiwas ang shipping companies kahit hindi pa opisyal na isara ang dagat. Dahil sa rerouting, pwedeng tumaas ang fuel cost per barrel. Kapag tumaas ang fuel, sunod-sunod din ang taas ng presyo ng transport, pagkain at deliveries. Pwede ring mag-ration ng kuryente ang ilang bansa na sobrang dependent sa imports, lalo na kung hindi agad makapag-adjust ang grids nila. Number 8, refugee wave sa Karatig rehiyon. Kapag tumindi ang labanan, maraming civilians ang pwedeng tumakas, hindi lang sa Taiwan, pati sa nearby coastal zones na pwedeng maging target ng long-range missile exchange. Ang refugee wave hindi kagaya ng normal na migration. Biglaan, sabay-sabay at puno ng takot. Kapag dumagsa ang tens of thousands na tao sa Okinawa, South Korea o Southeast Asia entry points, magkakaroon ng pressure sa government systems, immigration processing, shelters, and local resources. Hindi ito repeat ng Europe refugee crisis. Iba ang scale, iba ang dynamics at iba ang geography. Number 7, Japan-China aerial escalation. Hindi man Japan ang unang target, pero kapag may sabit sa airspace, pwedeng mag-scramble ang JSDF sa real intercept posture, hindi na simulation. Kapag may live weapons ang aircraft, isang maling liko lang, pwedeng mag-trigger ng dogfight o missile lock. Sa war na ganito, ang radar posture at proximity encounters ang nagiging spark, hindi yung grand announcement. Kapag nagkaroon ng live aerial engagement sa Sea of Japan at East China Sea, mas lalaki ang possibility ng escalation kasi parehong pride-driven ang leadership ng Beijing at Tokyo pagdating sa teritoryo at signaling. Number 6, cyber logistics paralysis. Hindi na kailangan i-hack ang buong bansa para ma-paralyze ang systems. Sa war na ganito, ang unang target ay logistics backbone, ports, customs processing, airline scheduling, maritime traffic systems, power grid load balancing, at government comms platforms. Kapag tinamaan ng mga ito, magmumukhang hindi kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon, kahit hindi pa tinatamaan ang mismong military assets. Ang miscalculation sa system coordination mas delikado kaysa sa miscalculation sa battlefield kasi mas malawak ang epekto at pwedeng tumama sa civilian at defense network sabay. Number 5, ASEAN economic ripple pressure. Kapag nagre-route ang shipping at energy, Southeast Asia pwedeng gawing alternative corridor ng global trade. Pero kapag mainit ang paligid, investor confidence pwedeng bumaba. Ang market sa ASEAN ilalagay sa wait-and-see mode. Ibig sabihin hindi sila nag-i-invest, naghihintay muna. Kapag huminto ang investment flow, bumababa ang liquidity sa local businesses, manufacturing and imports financing. Ang result, mabagal na growth at unstable na currency movements kahit hindi naman sila kasali sa putukan. Number 4, US-China military deterrence window.
Kapag nag-declare ng conflict posture ang Beijing, ang US Navy at Air Force maglalagay ng assets sa surrounding bases in full alert mode, hindi remote. Hindi mo na maririnig ang diplomatic condemnation. Maririnig mo na ang movement ng fleets, jets at defense posture. Ang pinto ng invasion deterrence, hindi yung literal na door. Ito yung window ng first response. Sino ang unang makakapag-deploy ng credible defense or counter signal sa tamang oras? Kapag nauna ang US sa integrated command posture, nawawala ang intimidation leverage ng Beijing sa negotiation stage. Number 3, NATO Global Posture Integration. Kapag naramdaman ng NATO na sabay-sabay na nag-iinit ang Europe at Asia, mag-i-integrate sila ng global defense lines via joint command centers, intel sharing, munitions forecasting, and strategic resource allocation. Hindi ito kagaya ng classic NATO na Europe lang ang focus. Iba ito, global integration na. Kasi alam nilang kapag nag-shift ang resources papunta sa Pacific, kailangan may nakahandaring network sa Europe para hindi makalamang ang opportunistic moves ng Kremlin. Number 2, China internal cost pressure. Kapag tuluyang natuloy ang gera, hindi lang militar ang gastos. Pati fuel, maintenance, supply tempo, deployment logistics, at long-range weapons posture sobrang laki ng cost per hour. Ang isang fleet o aerial patrol na nuclear capable, hindi yan cheap. Kapag tumagal ang conflict ng weeks to months, pwedeng ma-pressure din ng Beijing sa internal budget tempo. Ang strategy na pangtakot, nagiging strategy na panggastos. Kapag masyadong mataas ang burn rate, pwedeng mapilitang baguhin ng China ang pacing ng operations para hindi sila madrain sa supplies. Number 1, accidental escalation spark. Kahit gaano ka strategic ang galaw, minsan ang spark hindi planado. Aerial close encounter, maritime near collision, missile misread, radar missignal or communications delay. Ito ang mga fault lines na biglang pwedeng maging dahilan ng escalation. Ang pinakadelikado sa ganitong senaryo, walang gustong maging trigger, pero may chance na may isang small incident na biglang magiging malaking issue ng pride, retaliation at chain reaction. Kapag walang safety valve sa narrative at coordination, biglang nagiging global topic ang isang regional na spark. Kapag nangyari ang gera sa Taiwan Strait, ang epekto sa ordinaryong tao sa Asia ay hindi parang isang iglap lang na balita. Unti-unti itong magiging bagong normal sa buhay nila. Una, trabaho at kita. Maraming bansa sa Asia ang nakaasa sa stable na global trade. Kapag naantala ang shipment ng supplies, raw materials at parts, maraming kumpanya ang mapipilitang magbawas ng oras ng pasok, bawasan ng production, o pansamantalang magsara. Kapag sarado ang factories, sarado rin ang trabaho ng libu-libong pamilya. Ang income pressure hindi lang sa electronics sector. Kahit sa paggawa ng appliances, sasakyan, packaging, pati medical tools, lahat yan connected sa import chain. Pangalawa, presyo ng bilihin. Kapag nagre-route ang mga barko palayo sa risky na strait, tumataas ang freight cost. Kapag tumaas ang freight, tumataas din ang presyo ng basic goods. Bigas, karne, gulay, gamot, damit, fuel, pati school supplies. Ang inflation pwedeng kumain ng malaking parte ng budget ng household. Ang epekto, maraming pamilya ang mapipilitang mag-prioritize ng essentials lang at bawasan ang luho, travel at long-term purchases. Pangatlo, pagkain at supply ng imports. Hindi ito usapan ng shortage na literal na walang makain. Ang mas realistic na kahahantungan, limited access sa imported food and goods dahil sa delay or high cost. Kapag nagtagal ang tension, pwedeng magkaroon ng stockpiling behavior ang mga bansa at private companies. Hindi nila ibebenta agad ang sobrang supplies, itatago nila for emergency reserves. Kapag may nag-hoard sa national level, kumukonti ang available sa public markets. Pang-apat, health system pressure. Hospitals sa Asia madalas gumagamit ng imported na machines, chips and components. Kapag tumigil ang chip supply ng Taiwan, hindi agad makakapag-repair o replace ng parts ang mga ospital. Ang kahahantungan ng tao, delay sa treatment, mas mahal na hospital services, at mabagal na repair ng equipment. Hindi ito dramatic na system collapse, pero mabigat na public health slowdown na mararamdaman ng pasyente. Panglima, education at future planning. Kapag unstable ang paligid, ang focus ng families lilipat sa short-term survival mode. Mas kaunting pera para sa education investments, mas kaunting travel for students, mas kaunting budget for upskilling. Ang resulta, mabagal na talent pipeline sa rehiyon habang busy ang mga bansa sa defense posture at crisis budgeting. Panganim, travel at mobility ng tao. Airlines hindi agad babalik sa risky corridors.
Kahit matapos ang initial conflict noise, pwedeng i-classify ng aviation insurers at regulators ang ilang flight paths bilang high-risk zones. Kaya mas kaunting flights, mas mahal na tickets at mas mahigpit na scheduling. Ang kahahantungan, mas mahirap bumiyahe ang ordinaryong Asian traveler. Ang tourism, business trips and personal travel plans maurong o titigil. Pangpito, currency at savings ng households. Kapag sabay-sabay ang regional uncertainty, foreign investors nagho-hold ng dollars, yen, and other strong currencies. Kapag nag-hold ang institutions, nagpe-fluctuate ang local currencies. Ang ordinaryong tao sa Asia na may savings sa local bank, nababawasan ang value ng pera nila habang tumataas ang cost of living. Ang mga OFWs na nagpapadala ng remittance, apektado rin kasi pwedeng magbago ang palitan ng pera, bumagal ang bank processing at tumaas ang fees ng transfers. Pangwalo, defense budgeting ripple sa social services. Kapag nag-init ang rehiyon, maraming gobyerno ang mapipilitang mag-reallocate ng pondo papunta sa military readiness, fuel reserves at emergency logistics. Ang kapalit nito, mas kaunting pondo sa public social programs, local subsidies, and civilian support services. Hindi ito headline grabbing, pero mararamdaman ng tao sa komunidad. Bawas ang ayuda, bawas ang subsidy, bawas ang liquidity ng small businesses support. Pangsyam, negosyo ng maliliit na supplier at traders. Kapag nag-shift ang supply chain ng Japan at iba pang bansa palayo sa China, maraming small and medium Asian suppliers ang mapipilitang maghanap ng bagong partners at bagong routes. Habang nag-a-adjust, magkakaroon ng temporary slowdown sa negosyo, cash flow instability at mas mataas na barrier sa imports financing. Ang kahahantungan, mas mabagal na pera, mas mabagal na deliveries, mas mabagal na business growth. Pang-10, psychological impact at community mood. Sa Asia, kapag ramdam ng tao na umiinit ang paligid, nagbabago ang behavior. Panic buying, risk avoidance, rumor spread, trust breakdown, uncertainty sa government systems, at mabilis na emosyon sa social media. Ito ang dahilan kung bakit ang isang small spark pwedeng lumaki. Kasi ang public mood mas mabilis kumalat kaysa missiles.